siya raw ang promotor, no? Kasi nga Mm. sinabi ni PBBM na gusto niya maamyendahan itong economic provisions ng saligang batas. Ngayon, ang Mm. Senado sa experience kasi nila, palaging ang Senado ang humahadlang dahil lagi silang Correct. nininervyos na kapag ka Totoo yan. nagkaroon ng tiyatya, magkaroon ng magalaw yung term limit, pero ang Mabuwag kinakatakutan sila. mabura sila. Baka biglang Mm. maging parliamentary system ang hingiin ng mga Pilipino, 'di ba? Kasi ang Mm. People's Initiative, ang kagandahan dito, kapag na-verify na lahat-lahat 'yan, yung mga pirma, okay na lahat. Mm. So ang gagawin ngayon po diyan, isa-submit sa taong bayan, ano ba yung mga gusto ninyo na mga pagbabago? Mm. Baka daw itanong sa taong bayan, gusto nyo mag-parliamentary form of government na lang tayo. Ay, patay tayo. Tapos Mm. unicameral. Mm. Kasi po pwede naman sabi ko nga anything can do pagdating diyan. Pwede nga parliamentary system, walang presidente. So that is Prime the Minister. absolute lang talaga 'yan. Prime Minister, Mm. 'yan ang kasi kung may presidente ka, dekorasyon lang 'yan eh. Ang Totoo tunay yan. na chief executive, ang prime minister. Pero ang ganda diyan, pag Mm. bulok ito, madaling tanggalin by simple vote of no confidence. Madaling magpalit. Mm. Pero kayo, kung Mm. gusto ninyong manatili na nandiyan sa parlamento, kailangan pangalagaan nyo ang pangalan, ang integridad ng inyong partido. Because kahit parliament yan, it is a number game pa rin. 'Di ba? Oo, totoo Kailangan yan. yung kailangan niyo susunod na eleksyon, yung mga miyembro niyo pa rin ang iboboto ng mga distrito Diyan para mataas pa rin kayo. diyan takot yung Senate kasi once nga nag-parliament, unang-una yung Senate wala silang constituents. Wala silang hawak na constituents eh. Hindi tulad Iboboto ng sila at Congress na large. meron silang distrito. So Pero nanganganib para talaga, sa akin, nanganganib talaga yung Senate. pero para sa akin wala silang dapat ikatakot. Kasi nga, pwede Mm. naman po na may member of parliament tayo, pero meron tayong Senado. O tignan mo ang Puwede rin Inglaterra, pala yan. 'di ba? Mm. Parliamentary system sila, Mm. sinasabi nga, they're the one who has the perfect example ng parliamentary system, monarchical parliamentary. Ang pinaka-presidente, Mm. pinaka-dekorasyon nila, itong monarch. Pero meron silang Oo, Senate yung monarch nila. o meron silang Oo, parliament, meron. 'di ba? Ang dami nga nilang Mm. meron. Meron silang House of Commons, meron silang Senado, hmm, Mm. 'di ba? So pwedeng gano'n Ang importante lang dito maging madali ang Di proseso. di ba nakita mo yung mismong pinipirmahan sa PI? Di ba Oo, nakita natin yun, di ba? Yung nakalagay kasi doon, pag-iisahin yung boto ng Senate tsaka Congress. do'n So, sila takot. natatakot sila doon. Takot talaga sila doon kasi talagang may pera talaga sila, di ba? Ayun talaga yung Pero yung regarding diyan sa topic mo ngayon kung si Martin ba mapapalitan, mukhang malabo pa talaga. Kasi based sa experience naman sa admin na to, nung nagkaroon ng kudeta inside the Senate, pinaglaban talaga yung posisyon na yan. 'Di ba nung nanganganib sila kay Gloria dati, 'di ba? Pinaglaban 'yan. So ngayon, Mm. ano bang motivation ng pwedeng nilang gawin para tanggalin si SMR? PI lang talaga eh. Yung People's Initiative lang talaga eh, na wala naman nilabag na batas. Ewan ko lang kung pasok sa bribery. Yung pag-bribe, 'di Hindi ba? naman siya ang Pero dapat ibang na ibang makasuhan doon. Kung sabihin natin na bribery 'yun. Kasi unang-una, ang mm, pupuwede lang gawin dito ay etong mga itong mga sa sabi ko nga, sip-sip ng mga yung kongresista, mismong mga tamad, diretso no, yung just nagrekta. 'di ba? Mm, Just to get the job done in no time, para makahingi ng bagong AICS o makahingi ng mga budget ano? ang vote buying nila. Malapit ng halalan 'di ba? Mm, Kaso nabulilyaso. Sila pupuwede 'yang patawan ng Kongreso ng Ethics Committee, up to suspension, up to expulsion. 'Yan ang pupuwede doon. Kasi mm. pananabutahe 'yan na maliwanag. And I don't think na si Martin Romualdez, iuutos 'yun para automatic sabutahiin ang programa. Correct, correct. Alam naman Yung nila, kahit na hindi siya Marcos, maraming nakabantay sa kanya. Nandiyan na si totoo VP. 'yan. Ito yung Tapos binabanggit nila na kinakatakutan ayan. ha. Ito, Oh, sige, sige. Article 17, Amendments or Revision, Section 3. Ito yung sinasabi kasi ito maganda, ma-digest natin 'to, buti nandito ka, 'no?
Actually, marami pa tayong magagaling na mga kaibigan, dapat nandito eh. O habang nasa harap tayo ng mga kababayan para malinaw to. Ang sinasabi rito, the Congress may, by a vote, maaari daw po, sa pamamagitan daw po ng boto na 2/3 ng lahat ng mga miyembro nito ay tumawag ng constitutional convention. 2/3 votes. Ang binabanggit dito Congress, pag sinabi nating Congress, it is a whole. Hindi Oo po nga, no? sinabi diyan upper and lower kasi kapag may Oo ganong nga, no? distinction, sinasabi ng Constitution, House of Representatives lang o kaya naman ay Senate. Sinasabi niya 'yan. Hmm. Pero rito as a whole ito eh. So wala silang magagawa rito. They should Saan yan? not. Sa Constitution ba yan o sa ano? Constitution to, Constitution. Article 17. Okay. Amendments or revisions. Ito pang sinasabi rito ha. Or, by a majority vote of all its members. Submit to the electorate the question of calling such convention. So kung ayaw nitong mga damuhong ito, pwede po, majority po ng miyembro nitong nila. Halimbawa, hindi nila makuha yung 18 votes. No? Kunwari, Congress, Senado lang ang pinag-uusapan natin. I'm not good in math, but to give a simple idea, kung ang Senado pinakamadali kasing kwentahin 18 votes lang kailangan mo diyan. 2/3 ang kailangan mo. So, pag hindi raw po makuha ang 2/3, meron pang another way para tumawag ng constitutional convention. So, itong majority po na may gusto ng constitutional convention, pwede po nilang hingiin sa taong bayan. Electorate, tayo yan, taong bayan yan, tayo ang electorate. Sa pamamagitan ng majority vote ng lahat ng miyembro, ang tinutukoy dito, Kongreso at Senado, Yes, ay dalhin nila sa taong bayan ang katanungan. So ano yan? Pagtawag ng convention. Plebiscito yan, di ba? Tama. Hindi ba? Convention pa yan. Convention pa yan. Convention na. Ayan calling such a convention. This is another option. If they failed as a whole, buong Kongreso, they failed to get the 2/3 votes, kasama ang Senadong 24 at 300 mahigit na mga kongresista, hindi nila, pakikwenta po kung sinong magaling dyan magmath, kung ilan yung mga senador natin, 24, tsaka mga kongresista, kunin nyo yung 3/4, kung ilan. Pag hindi nila nakuha yun, ibig sabihin, yung majority lang, simple majority lang, 50% plus 1, pwede nilang hingiin sa taong bayan, magbobotohan tayo kung payag ba tayo na magkaroon ng constitutional convention. Ang liwanag O paano silang maiitsipwera? Pero yung nakakatawa lang diyan kasi Kuya JDB, 'di ba? Nung panahon kasi ni Duterte, pabor na pabor yung mga DDS na magkaroon ng ganyan, ng Constitutional Assembly, ng Chacha. And then ang gusto pa nga ni Duterte noon, 'di ba? Revolutionary government eh. 'Di ba? Pero ngayon kasi natakot lang kasi bawal, medyo delikado kasi 'yun. Pero ngayon na nakakatawa kasi kasi ang nakakatawa naman kasi ngayon, itong mga DDS na same personalities din na 2/3 na. Okay, 16. So bali itong palang mga DDS na same personality rin noon na pabor sa Chacha ni Digong, ngayon naman nung sinusulong naman ito kay PBBM, ayaw naman nila. 'Di ba? So yung double standard kasi yung medyo hindi ko talaga maisip. Hindi katulad nung sa yung sa Correct, siguro alam mo yung Correct Philippines, 'di ba? Yung grupo na 'yan. Ano yan, karamihan dyan, hindi naman sila pro-Marcos. Talagang pro-constitution lang talaga sila. Nung una, anti-Marcos, pero ngayon, wala silang pakialam ngayon. Basta constitution amendments tayo, tuloy tayo kung sino man yan. So, di ba, yung point lang kasi doon, dapat kasi maging rin tayo, maging kung ano yung paniniwala natin, kung pabor ba tayo sa constitutional amendments, panindigan natin yun kung sino man yung nagsusulong nito. Yung problema kasi sa DDS, porket hindi na si Duterte nagsulong, ayaw na nila. Pero ang nakakatawa kasi dito, takot na takot sila diyan sa constitutional amendments na yan, yung Chacha na yan. Bakit sila natatakot diyan? Nakasulat naman pala sa batas natin na pwede. So, pwede naman pala
buong Kongreso, hindi sinabi rito na upper and lower voting separately. Oh. Mm. Ang hinihingi kasi rito ay kalimutan nila na sila ay may mataas na hangin sa utak, upper house, at Totoo yan. mamaliitin nila itong lower house. Totoo yan. Co-equal sila. Bicameral kasi Mm. tayo eh. Kaya dahil po sa ganyan, ang dami ng trinabaho ng Kongreso, ng mababang kapulungan, pero pag ayaw ng mga senador, walang nangyayari. Mm. Totoo Oh. totoo yan. Kasi yung ano 'di ba, yung FDI, yung tawag nito, Foreign yung direct investment. Okay. yung 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 restriction nun, nung panahon pa ni ano yan eh, ni Digong yan eh. Naipasa na yan sa ano eh, sa lower house eh. Hinarang din ng Senate, 'di ba?